Komunidad na hindi lang tubig ang pumapalibot. Dahil kahit saan ka tumingin, basurang plastik ang iyong mapapansin. Dito umiikot ang buhay ng mga batang sa basura kumakapit para lang may mapanlaman sa tiyan. Sa halip ng mga isda, samut-saring basura ang makikitang lumulutang sa bahaging ito ng Manila Bay. Bahagi ng isla Puting Bato ang baybaying ito. May tinatayang 5,000 pamilya ang nakatira rito. Dito na tayo sa dulo ng Isla Puting Bato. Nung huli akong pumunta dito, natatandaan ko na may mga bahay pa dito sa may bandang dulo, malapit mismo doon sa mga puting bato. Pero ngayon makikita ninyo meron ng mga barbed wire dito. Sabi ng mga residente dito, mga 5 or 6 years ago, nilagyan na daw ng barbed wire kasi apparently yung kaliwang bahagi ay private property na. Nay! Taga rito kayo? Opo, ma'am. Unang-una ako pinakauna dito po, nakatira. Tapos tinanggal na ngayon to? Oo, wala to. Bakit daw bawal na doon? Oo, kasi inano po dito sa gagawain kasi nila dito. Naging private na. Opo. Pero yung mga batang namamasura dito, matagal nang namamasura yung mga bata dito. Oo, matagal na. Ay kami, dati-dati. Kayo rin mismo namamasura rin. Opo. Pero ngayon, meron pa rin. Oo, nanguha pa rin kami. Kasi mahirap dito, ma'am. Saan galing yung basura? Sa sa iba-ibang lugar, maapadpad dito sa hangin pag lalo pag bagbagyo, nakakapal dito sa mga basura. Sa aming paglilibot, naabutan namin ang mga batang ito na namamasura sa isang pribadong lugar. Dahil bawal, sinita sila at pinaalis ng gwardya. Ang mga batang tatawagin naming Robert at Andoy, 10 at 8 taong gulang pa lamang, pero batak na sa trabaho. Pagsisibak o pangunguha ng mga basura sa baybayin ng Manila Bay ang kanilang ginagawa. Saan ko kayo? Wait lang! Madulas dito! Ganyan. Tatauba ko! Wala talaga akong kasama dito! Langoy lang ako. Timbulan ang tawag sa bangkang gagamitin ko. Styrofoam na kinabitan ng kawayan. Nakuha rin daw sa dagat ang materyales nito. Dahil may mga napapadpad din na mga basura doon sa silong ng kanilang mga tahanan, medyo makikitid yung daanan doon. Kailangan mo ng mas makitid na uri ng bangka. So, gumawa sila ng makeshift na parang kayak or bangka sa mga basurang styro. At ito yung sinasakyan ko ngayon. Medyo challenge lang kasi pwede kang tumaob, wala kasi siyang katig. Tapos talagang kailangan daw nakababa yung paa mo, nakalublog doon sa tubig para ito yung magsisilbing balancer. Ayan, pwede na, maluwag na. So dahil meron niyang mga basura
ilalim ng mga silong, hindi kakasya yung malaking bangha. Kailangan yung mga ganitong klaseng makikitid na styro ang gagamitin natin. Ang hinahanap nating uri ng basura, yung tinatawag nilang sibak. Yung sibak, plastic yon na medyo mas matigas kumpara sa yung karaniwang plastic na nakatulad ng mga ganito. Yan, yung mga ganyan. Hindi ko na lang iniisip kung ano yung mga basura dito. Sibak! Sibak! So, ang kinukuha nila dito, yung mga plastic na tinatawag nila sibak, yun yung plastic na medyo mas matigas kumpara doon sa mga ganitong uri ng plastic. Ito, hindi nila ito napakikinabangan. Kailangan yung mga medyo ganitong uri ng plastic. Ang sabi nila sa akin, ang 1 kilo daw ng ganitong uri ng plastic, pumapatak ng mga 8 pesos per kilo. At dahil medyo magaan lang ito, minsan kailangan nilang makakuha ng isang buong sako ng puro ganito para lang makakita sila o kumita sila ng 8 pesos. Si Robert ginawang bangkang na galing sa kalakal na refrigerator. Anong ginagawa ninyo dyan sa dagat? Hanap sibak. Ano ba yung sibak? Caps. Mga cups, ano pa? Pero, Yero? ito. Ano pa yung nahanap ninyo? Kahoy. Kahoy. Anong gagawin nyo dun sa sibak? Babenta yan. Ha? Benta. Ibebenta. Magkano ba yun? Ilang sako yun? 4. 4 na sako. Yung 4 na sako ng sibak, magkano yung binibigay sa inyong pera? 100. 100. Saan nyo ginagastos yung 100? Bili bigas. Ba't ninyo pinagbibili ng bigas? Wala bang... Kami bigas. Wala kayong bigas? Grade 3 na dapat si Robert, pero sa halip na papel at lapis, styro na sagwan at basura ang hawak niya. Nakausap namin ang ina ni Robert at Andoy na si Sandra, di niya tunay na pangalan. Kwento niya, mas gusto raw ng mga batang mga lakal, imbis na pumasok sa paaralan. Hindi pa po. Gusto ko na nga paanohin yan eh. Ayaw pa talaga niya. Hindi ko ipa-enroll kita. Hindi niya mamang, pag pina-enroll mo nga niya ako, ikaw nga niya papasok. Ayaw po niya mag-aral kasi bulol pa nga daw siya. Okay naman po yung sa mag-inano sila sa labas. Mas maganda na lang po yung mag-ano sila sa mga lakal. Kasi maglinaro dyan po sa labas, mainit. Nakikita nila sa mga bata na nangunguha ng kaya naiingit po sila, kaya bumagaya na rin po sila. Saka pagkatapos nun, pinapatimbag nila. Mibisan po, hindi na yun nagpapaalam sila, basta nangangalakal na lang sila. Ang mga lumulutang na plastic itinuturing na yaman ni na Robert at Andoy. Masaklap isiping ito rin ang dahilan kung bakit lumalala ang polusyon sa karagatan. Base sa datos ng World Bank noong 2021, kada taon aabot sa 2.7 million tons ng basurang plastic ang nagmumula sa Pilipinas. 20% nito napapadpad sa mga karagatan. Ayon sa isang pag-aaral ng Ocean Conservancy, ang Pilipinas ang pangatlong contributor sa plastic pollution sa buong mundo. Isang itinuturong dahilan ang sachet economy o ang paggamit ng single-use containers na mahirap o imposibleng ma-recycle. The root cause of plastic pollution is actually plastic production. So kung hindi tayo gagawa ng plastic, kung hindi tayo gagawa ng milyon-milyong plastic, hindi tayo magkakaroon ng problema sa basura at sa mga single-use plastic that harm the environment. Problema rin daw ang pagmamanage ng plastic waste sa ating bansa. Dahilan kung bakit imbis na sa mga treatment at recycling facility na pupunta ang mga plastic, sa dagat ito naiipon. Of course, kailangan yung mga simple everyday practices na pagdadala and yung mga proper segregation and opting for reusables.
Pero we have to understand na yung mga individual actions, yung mga ginagawa ng mga individual can only do so much. Plastic pollution is a systemic problem. Kailangan baguhin yung sistema to actually address yung plastic pollution. Dagdag pa ng Greenpeace, para matugunan ang problemang ito, kailangan natin ng strict implementation ng existing laws, mga batas. But kulang tayo, hindi strict yung pag-implement. Even yung mga ordinances sa different cities, sa mga probinsya, meron naman. Hindi lang siya nai-implement ng maayos. Kailangan natin ng national plastic ban para yung mga problematic single-use plastics like sachets ay actually malimitahan yung pag-produce ng mga ganitong plastics. ayon sa Coastal Resources and Foreshore Management Section ng DNR, pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga komunidad ang kailangan para mabawasan ang problema sa basura. Ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na ang Ecological Solid Waste Management Act. Dito sa batas na ito, inaatasan ang mga lokal na pamahalaan na pag-itingin ang pagpapatupad at ng mga kanilang mga ordinansa laban sa mga basura. Marami tayong kailangang gawin para mapabuti ang ating management ng ating solid waste. Pero ang ating pagtackle ng basura, particularly ito sa ating mga karagatan, it would take a collective effort para sa lahat ng pamahalaang pang-nasyonal, lokal, at ng mga mamamayan at ng mga private and business sectors. As long as we don't regulate and we don't limit yung plastic production, and hanggat hindi natin binibigyan ng affordable and accessible plastic alternatives yung ating mga mamamayan, patuloy na mag-worsen yung problema natin with plastic pollution. Ay, may diaper! Ano ba yan? Ang problema sa kalikasan na dala ng mga basurang plastik, nagbigay daan para maagang magbanat ng buto ang mga paslit tulad ni na Robert at Andoy. Meron pa ate. Sige, akita tayo dito. Yun naman. O, kawawa ka na nito. Ay, Ben, yung ano ko sa pagkukin. Ay, ano, nandito. Ay, kami na. Ayaw din ito mag-joy. Thank you po. Pasensya na po. Thank you po. Diretso sila sa junk shop matapos manguha ng basura. Darlingo! 112 times it, 15 kilos. Kanino to? Ikaw, boy? Oh, sige. Oh, 112 ba? Thank you po. 25. Ay na, kuya mo rin 25. Mama! Ano ba yung karaniwang kinakain nyo dito? Bigas. Tsaka, anong ulam? Uyo. Hmm? Uyo. Toyo? At tsaka kanin? Yun lang ang kinakain nyo? Eh, gulay, hindi kayo nakakakain. Kakain. Karne. Sa loob ng ilang oras na pangangalakal ng basura, ang nabili nilang ulam para sa araw na ito, toyo lamang. Sa ganitong paraan man dumidiskarte sina Robert at Andoy, nangangarap pa rin ang kanilang ina na balang araw makakaahon sila mula sa pangunguha ng basura. Ang tao at kalikasan ay magkaugnay. May responsibilidad ang bawat isa kung paano maiimsan ang gabundok na problema sa basura. Pero kailangan ng konkretong programa ng pamahalaan para masigurong na ipatutupad ng maayos ang mga batas ukol dito. Sana dumating ang panahon na ang mga tulad ni na Robert at Andoy hindi naaasa sa basura mula sa karagatan, kundi sa tunay na biyaya ng kalikasan.
Ako po si Cara David. Ito ang Caradox, ang kwento sa bawat numero.